What's up mga gunggong? Long time no see. At dahil napakainit na ngayon, hindi lang dito sa Middle East kundi sa Pilipinas, nagpapalamig muna tayo dito sa swimming pool. Nakikita ko sa balita, social media, at kung saan saan pa, napakainit daw ngayon sa Pilipinas, lalo na sa Cavite. Inaabot daw ng 51 degrees. Utang na, napakainit doon mga gonggong. Nag-iingat kayo, marami na-heat stroke sa atin pagka ganitong panahon. Syempre huwag nyo kakalimutan uminom ng maraming tubig. Hanggat maaari, hydrated dapat. At kung medyo may budget na konti, mag ice cream kayo, halo-halo. Ang dami naman nagbebenta dyan sigurado sa kanto. Para lang malamigan kayo. Dahil kapag ganyan summer guys, kahit may AC yata, walang epekto. Dahil mainit yung buga, may humidity, masyado mataas yung humidity. Dahil nga napapalibutan ng Pilipinas ng mga bundok at dagat. Natingnan nyo mga gonggong, ultimong yung mga kalapati dito ay nagchichill, nagpapalamig. Ito niya. Kung yung mga kalapati nahiinitan, lalo pa tayo mga tao. At buti na lang mga gonggong, may swimming pool dito sa apartment namin. At ang makagandahan pa niyan, hindi na malamig yung tubig, maligamgam na siya guys. Para ka na nasa hot spring. Ito yung gusto ko pag umpisa na yung summer mainit na yung tubig, hindi ka sisiponin o ubuhin kapag bumabad ka ng matagal. So ang sarap magbabad ng tubig, para ka nagsasauna, hot spring ika nga. Medyo malaki rin yung poolside namin dito. Makikita nyo, ang sarap dumive. Tara, halika, samahan nyo ako. Ito talaga yung tamang oras para mag-swimming. Hindi masyadong mataas yung araw, mga bandang alas 4, alas 5. Yung hindi masyadong tarik na tarik yung araw. At speaking of hot spring mga gonggong, no, bigla ako naalala, marami nga palang mga hot spring dun sa may Kalamba, sa may Pansol. Madalas kami dati mag team building dun Dun talaga pwede kang magrenta ng private pool, talagang private area kompleto. May mga kwarto para sa pamilya dahil overnight. May video okay. Yung narentahan namin last time, may mga billiards, may billiards pa, tsaka mga table tennis. At ang kagandahan nun, sa inyo lang, private lang yun, walang ka-share doon. So rerentahan nyo yun overnight. Pwede kayo mag-inuman, video okay, party. Nakakamiss yung ganon. Pero alam nyo mga gonggong, mas madaling solusyonan yung init kaysa yung sobrang lamig. Maniwala kayo hindi.
Dati akala ko napakasarap pagka sobrang lamig, may mga snow, makapal na yelo, mas okay kaysa sa mainit pag nasa Pilipinas. Pero maniwala kayo, hindi sa akin mga gonggong, mas madali, mas okay pa yung mainit kaysa sobrang lamig. Napatunayan ko yan dahil few years ago nag-travel kami sa Georgia. Okay, winter noon, November, December. Sobrang lamig guys. First time kong, actually second time kong maka-encounter ng snow tsaka ng sobrang lamig. Yung halos yung 5 days travel namin doon, 3 days may sakit ako, nagkatrangkaso ako pagkadating pa lang dahil sobrang lamig guys. Kahit saan ka sumuot, maliban na lang sa loob ng hotel, tsaka may mga selected establishment na may mga heater. Pero sobrang lamig guys, ang hirap. Pag sobrang lamig, hindi mo alam kung saan ka susuot. Kailangan talaga well equipped ka. Pero syempre Southeast Asian tayo, sanay tayo sa humidity, sa init. Pag unang saba ko talaga sa lamig guys, trangkaso ka agad ako. Ang masama pa nun guys, pag nag-umpisa ako ng magkasakit, ang hirap magpagaling dahil nga malamig yung panahon. Hindi ka papawisan basta-basta, gamot lang ang aasahan mo. Ang hirap guys. Kapag ka mainit naman, ang solusyon lang pwede ka mag swimming pool, pwede kang mag-ilog, at pwede ka ring mag ice cream, halo-halo, magsanto ka lang. Madaming paraan magpalamig kaysa magpainit kapag ka nasa sobrang lamig ka ng lugar guys. Kaya yun, sa mga nangangarap na mas masarap yung malamig, sasabihin ko na sa inyo based on experience, mas masarap pa yung mainit. Mas madaling magpalamig sa mainit kaysa magpainit sa sobrang lamig na lugar. Mga gonggong, isa sa pinaka gusto ko kapag nasa swimming pool Brad, kapag ka ihing-ihi ka na. Hindi mo na kailangan mag-CR Brad, pwede ka nang umihi dito mismo sa swimming pool. Hindi nga lang kulay yellow, kaya hindi halata. So sasabay na yung init ng ihi dun sa init ng tubig guys. Tara, lipat tayo ng pwesto, umihi ako dito eh. Okay. Tapos umihi sa swimming pool, sisisid muna tayo mula rito hanggang sa dulo. Medyo malayo yung guys, pinapractice ko kanina pa, try natin kung kaya ko. Medyo nabitin tayo mga gonggong, hindi natin nabot. May mga 2 metro pa natira. Pero dati kayang-kaya ko yun eh, wala rito hanggang doon sa dulo. Konti practice lang, kaya natin yan guys. Sarap magbabad sa tubig mga gonggong. Hindi lang nakaka-relax, yung mga nabuong libag sa'yo ng mga ilang buwan na madaling natutunaw dito, lumalambot. Kanina pa ako kiskis ng pa ako eh. Ito ang advantage pagka nagbabad ka sa tubig guys, lumalambot yung mga libag, madaling punasin, madaling matanggal. Pero syempre hindi naman tayo weekly o araw-araw naliligo sa swimming pool. So ang next na ligo natin, mga after 1 month na uli tayo magbababad sa tubig. Pero mag-iingat kayo guys kapag nagbababad kayo sa tubig. Huwag kayong all the time na nakababad o nakalubog sa tubig dahil sa tenga. Yung tenga guys, kapag sobrang tagal sa swimming pool, lalo pagka yung swimming pool hindi napapalitan ng tubig madalas, madami ng bakterya yon. Kapag nagtagal ka sa swimming pool nang nakalubog, sumisisid, pumapasok sa tenga yung tubig mo, yung tubig pumapasok sa tenga, naiiwan yung mga bakterya. So nagkakaroon ng infeksyon. Napaka rare case naman nun guys, pero ingat pa rin kayo.
lalo tichikin nyo muna yung mga swimming pool kapag kaya laging pinapalitan ng tubig yung yung mga swimming pool dahil dun sa factor na yun. Okay, so susubukan natin ulit sisiran mula dito hanggang sa dulo. Mission accomplished mga gonggong. Sabi ko sa inyo, kaya ko yun. At siya nga pala mga gonggong, no, karamihan sa mga pasyalan sarado pa rin dito sa Dubai. Kaya dito lang muna tayo. Though yung mga major roads guys open na, bukas na. Pero last week okay, tinry namin lumabas, pumunta dun sa isang galaan o kainan na matagal na namin gustong puntahan, pero along the road bahang baha pa rin, nakiklear pa rin yung gobyerno, as in tambak na o truck na buhangin yung nakukolekta nila sa daan, dahil nga puro buhangin tong lugar. Kapag nung natanggal nila yung tubig, naiwan yung mga buhangin, so ang dami pa rin buhangin na kiniklear, lalo yung road from Abu Dhabi to Dubai o yung connection ng road, ang dami pa rin buhangin sa kalsada. Pero bukas na yung mga kalsada, last week yun, so for sure ngayon mas nag-improve na yung sitwasyon, panigurado. Pero syempre marami pa rin mga lugar, mga pasyalan na sarado, hindi pa rin operational dahil nagre-recover pa, inaayos pa, sobrang laki ng pinsala ng ulan tsaka bagyo. Pero alam niyo mga gonggong, pangarap ko din talaga magkaroon ng swimming pool sa sariling bahay. Napakalaking advantage mga gonggong. Hindi lang dahil kapag ka mainit, isipin nyo na lang mga gonggong, no, pag may sarili ka swimming pool sa bahay, instead na mag-outing kayo ng pamilya nyo o dumayo ng swimming sa lugar-lugar, doon lang kayo sa bakulan nyo, diba? Makaka-attend pa lahat. Sarap mag-ihaw-ihaw habang naliligo, nagsuswimming. Pero hindi ko lang alam kung gaano kamahal o paano mga requirements pag magpapatayo ka ng swimming pool. Bibihira lang naman meron nito sa amin yung mga mayayaman lang meron ito, pero balang araw gusto ko rin magkaroon ng sariling swimming pool para doon na lang ako iihi. Hindi guys, seryoso, parang masarap yung may sariling swimming pool sa bahay, no, sa bakuran. Para syempre nandun na lang ang pamilya tsaka mga tropa, pag magiinuman may kasama swimming, kumbaga upgraded na. Pero syempre mga gonggong, pag nagpatayo ka ng swimming pool, kailangan masipag ka, dahil syempre hindi naman pagkalagay ng tubig yan okay na yan may mga maintenance na tinatawag dyan, kailangan mo linisin regularly, weekly. Lalo pa sa Pilipinas kapag yung bakuran niya maraming puno, maraming mga lalaglag na dahon, so kailangan masipag ka, lilinisin mo yan. Hindi mo pwedeng iwan lang na ganun yung tubig. Tulad nga ng sabi ko, may mga bakterya na naipon sa tubig, i-drain mo. Utang ina, mukhang swimming pool expert na rin tayo ngayon Pero hindi guys, yun ang pansin ko, may mga nababasa ako dati, napapanood ako pero masarap talaga yung may swimming pool sa bahay mga gonggong. Pero syempre hindi mas masarap pa rin yung natural na ilog tsaka beach. Pero kapag kasi sa lugar namin dadayo ka pa, babiyahe ka pa ng ilang oras para makakita ka ng magandang beach. So okay na pag kami sarili ka swimming pool. Kaya guys, baka may mga mayayaman dyan na may sariling swimming pool. Bigyan nyo naman kami ng tip kung paano makakaroon ng swimming pool, yung affordable lang, yung budget friendly. Pero yung mga nakikita ko guys sa binebenta sa Shopee, sa Amazon, yung mga portable swimming pool guys, yung pero parang pambata lang yun pero pwede na rin yung pang summer lang, pampalipas init lang talaga. Makikita nyo yung mga kalapate, talagang chilling. Dito pala sila tuwing hapon.
So matapos nilang tukain ng mga ibon yung mga halaman namin tuwing hapon, dito pala sila nagme-meeting at nagsuswimming pala tong mga gunggong na to. At yan nga, pa-sunset na. Umaris na rin yung lifeguard. Iniiputang na, iniwan ako mag-isa. Kanina ang dami namin dito, nandito siya eh. Nung nawala na yung mga bata, umalis na. Yun o, tignan nyo guys, doon siya nakaupo kanina. Wala na. Utang na, sabi siguro bahala ka mag-isa dyan, Madgong. Nagbablog ka lang naman eh, baka mapasama pa ako dyan. Pero mga gunggong, no, dahil nga mahilig ako sa tubig, ang hindi ko lang talaga ma-practice yung sobrang tagal sa ilalim ng tubig. May mga napapanood ako, yung mga badyaw guys, kung napanood nyo sa dokumentary, kaya nilang tumagal ng 2 minutes 2 minutes brad sa ilalim ng tubig, namamana ng isda. Putang na, ako nga 30 seconds pa lang parang magkukulaps na ako eh. Pero siguro napapractice yun. Pero yung talagang napanood ko na yun guys, parang si Aquaman yun, Aquaman ng Pilipinas. Parang may lahing show ko yata yun guys eh. Pero seryoso guys, panoorin nyo, hanapin nyo sa internet. 2 minutes tumatagal brad yung mga badyaw, kapatid nating badyaw sa ilalim ng tubig. Siguro sa practice na rin dahil nakatira sila dun sa area ng talaga batubig. Siguro simula bata ginagawa nila yun. Pero guys, 2 minutes, napaka-unbelievable nun. Napakadami mo nang kayang gawin sa ilalim ng tubig nun. Makakasurvive ka na talaga kapag ka 2 minutes. Ang galing nun, hanga ako sa ganon, sa paano nila napapractice yun. Pero siguro pag araw-araw mo nang ginagawa, kayang-kaya mo na yun. Pero kahit pa guys, napakagaling nun. Tayo na, skills yun. Hirap sigurong master rin nun. Okay mga gunggong, tapos na tayo magbabad sa tubig, magpalamig. Naibsan ang init natin ngayong summer. At sa mga kapatid natin na nandiyan sa Pilipinas at nasa sulok ng mundo na summer ngayon, uminom kayo ng maraming tubig araw-araw. Okay, kung may option kayo na pumunta sa mga probinsya o sa mga lugar na kamag-anak na maraming puno o may mga ilog o may mga dagat, pumunta muna kayo doon. Mag-ingat kayo, uminom kayo ng maraming tubig. Okay, salamat sa pagsamin sa akin. Mamba out, peace out, stay safe, see you next time.